Hi everyone! May lakad kami today. Dapat sana kanina pa kami tanghali aalis. Kaya lang na-late na si Daddy at si Bunso galing sa racket nila. O 'di ba, sa liit ni Bunsong niya naghahanap buhay na rin. Nagkaroon kasi ng project ang tito at tita nila at kinailangan ng driver. Kaya naman syempre si Daddy na ang nag-drive, sayang rin ang kita. Siya pang pamalengke sa mga susunod na linggo. Hindi nyo nga naitatanong dito sa bahay, hati kami ni Daddy sa expenses. Siya ang may sagot sa pamamalengke tulad ng mga karne, isda, at lahat ng ulam namin pang araw-araw. Ako naman sa grocery para sa mga snacks ng bata. Ganon din sa therapy ni Ashley, hati kami. Laking luwag lang talaga sa amin ngayon na halos kalahati ng pinapasok ni Ashley ay may nag-sponsor na. Kahit paano nakakapagbayad-bayad pa kami ng mga utang namin. Pero hindi naman porket may nag-sponsor kay Ashley ay lagi naming aasahan yun. Siyempre, kailangan naming mag-work hard para laging ready para sa therapy niya. Para sa amin kasi kung gaano kaimportante ang bigas, ganun din kaimportante ang therapy ni Ashley. Sa dami kong naikwento, nandito na nga kami sa Vista Mall. Alam niyo matagal ko nang nakausap si Miss Kim sa Messenger. At sabi nga niya, schedule niya daw kami dito para makakain. At nung sinabi niya kung okay kami ngayon, ay talaga namang nagpunta na kami. Medyo kinakabahan na nga ako nung papasok kami nito. Kasi nag-iiba na yung mood ni Ashley. At tama nga ang isinasaad sa hula ng nanay. Pagkaupo pa lang niya sa upuan, nagme-meltdown na. Ewan ko ba, napakagaling na artista nito. Alam na alam talaga niya na sa ganitong mga senaryo, kayang-kayang makuha yung cellphone. Sobrang tahimik kasi ng place. Alam mo yung payapang kumakain yung mga tao. Tapos maiisip mo kapag nag-meltdown yung anak mo, nakakahiya. May mga tao talaga diyan sa gilid, hindi ko lang kinuhanan ng video. O 'di ba, napakagaling ni Ashley, nakuha na naman ng gusto. Sabi nga ni Miss Kim, orderin daw namin lahat ng gusto namin at wag nang titingin sa presyo. Ay, sorry ma'am, hindi talaga kami ganun. Talagang tinitignan namin yung presyo. And kung ano lang yung kaya namin kainin, yun lang talaga ang o-orderin namin. Kapag may mga opportunity talaga na ganito, hindi talaga kami abusado. Hindi na nga makapag-focus si Ashley dyan ng kain kaya kinuha ko na yung cellphone. Buti na lang din at hindi na nagreklamo. Nagustuhan rin naman kasi niya yung mga food. And lahat talaga ng food na nasa table ay nakakain siya. Kita nyo, sinubo na yung huling slice ng sweet and sour pork. Tapos nung una ayaw niya tong kainin kwek-kwek na maliit. Hinati ko lang sa gitna nung nakita niyang itlog yung laman kinain niya. Ayaw na nga pahawakin yung daddy niya sa mga plato at kanya na lang daw yan. Sobrang likod na nga rin ni Bunso nung time na to. Umiyak nga siya dyan bigla sa gilid habang sinasaway ni Daddy. Tapos habang kumakain si Ashley nito, bigla yang sumigaw. Ang tinis ng boses, tapos nang gigigil, biglang hinampas si Daddy niya sa tiyan. Siguro dahil pinagalitan si Bunso at naririnig niyang umiiyak. Nagkatinginan na nga lang kami ni Daddy kasi first time gawin ni Ashley yon. Sabi nga ni Miss Kim, after namin kumain, magpa-take out pa daw kami ng mga food na gusto namin. Pero may tira pa naman kami at yun ang pina-take out ko. Dinagdagan na lang ng sweet and sour pork. Nauna na nga si Daddy at si Ashley sa sasakyan kasi nagme-meltdown na naman ang bata. Dahil na rin siguro nakikita niya tong fountain na to at gustong maligo dyan. May nakita nga si Bunso na laruan at ayan nagpabili muna. Pagkatapos pumunta na rin kami sa parking. Thank you so much Mrs. Kim sa pag-invite sa amin para matikman ang food ng HK Restaurant. Hanggang dito muna ulit. Salamat sa inyong pagsama at panonood. God bless!